Ang plano ng magkasintahan na bibili ng lupa para sa future nila sa Kapas Tarlac ay mauuwi pala sa di inaasahang trahedya na wawakas sa kanilang buhay. Ito ang kwento sa misteryosong pagkawala ng isang beauty pageant na si Geneva Lopez at ang Israeli boyfriend niyang si Yitzhak Cohen. Bago natin simulan ang investigasyon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like and hit subscribe. June 21, 2024. Umalis ang dalawa sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa salaysay ng kapatid ng beauty queen na si Ruby, wala silang alam sa plano ng dalawa hanggang sa kinontak daw siya ng handler ni Geneva. Hinahanap ang beauty queen dahil meron silang rehearsal sa pageant. Hindi alam kung nasaan si Geneva. Marahil 5 AM pa lang dapat ay gising na dapat ito, sabi ng handler ng beauty queen. Kaso umabot na ng 9 AM ay di pa rin ito nagpaparamdam. Agad nila pinag-alam sa otoridad ang pagkawala ni Geneva at ang Israeli boyfriend nito na si Yitzhak. June 22, 2024, 2 AM. Isang sasakyan ang namataan na nasusunog sa San Jose Road sa Kapas Tarlac. Nai-report sa pulisya ang insidenteng ito at sa kanilang pag-iimbestiga natagpuan ang mga kagamitan ng nawawalang beauty queen na si Geneva. Tanging mga gamit lang ang natagpuan sa loob ng sasakyan. Ayon sa pulisya, ang sasakyan na nasunog ay di nila pagmamay-ari kundi nirentahan lamang nila. June 27, 2024, nag-alok na ang pamilya ni Yitzhak ng pabuya sa makakapagsabi kung nasaan ang dalawa. July 1, 2024, may isang natagpuang abandonadong sasakyan sa Kapas Municipal Police sa Barangay Tibag, Tarlac City. Ayon sa PNP, may isang lalaki na pumunta sa station at nagpakilalang isang property agent o middleman na nagsabing siya ang nag-assist kala Geneva sa paghahanap ng lupa. Sinabi nito na nakita silang tatlo at may pinuntahan silang lupa. Napag-alaman rin ng pulisya na itong nagpakilalang middleman ay isa palang dating pulis sa Angeles, Pampanga. Siya si Michael Liang. Ayon sa salaysay ni Michael Liang, noong June 21, 2023, 2 PM, nagtagpo silang tatlo sa isang gasoline station sa Cristo Rey, Capiz, Tarlac. Umalis silang tatlo at pumunta sa lupa na planong bilhin nila Geneva. Ayon sa middleman, matapos nila puntahan ang lupa, naghiwalay na sila. Di na niya alam kung saan nagpunta ang magkasintahan. Matapos makuha ang statement ng dating pulis, agad pumunta sa gasoline station ang otoridad para magsaliksik. Pero sabi ng empleyado doon sa gasoline station, hindi niya raw nakita ang tatlo na nagpunta doon. Meron din mga built-in CCTV doon sa gasoline station. Sa kasamaang palad, hindi na ito gumagana, kaya wala silang nakitang ebidensya. Malaki sanang tulong sa investigasyon kung gumagana ang mga ito. Napagdugtong ng otoridad na 1 kilometer lang ang layo ng sasakyang nasunog noong June 22, 2023 sa gasoline station na sinasabing nag-meet up ang magkasintahan at middleman. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may isang lalaki na lumapit sa pulisya at lumantad na isa siya sa likod ng insidente at sinabing nakukonsensya siya sa nangyari sa magkasintahan at sinabing tutulong daw siya sa pag-iimbestiga. Ang lalaking nakipag-ugnayan ay nagngangalang alias Junjun. Ayon sa salaysay ni Junjun, siya daw ang pinagmaneho ng sasakyan para bitbitin ang katawan ng dalawang patay na biktima. Ang sasakyan na minaneho niya ay mismong sasakyan ng magkasintahan. Ayon din sa kwento ni Junjun, habang nagmamaneho siya, nasa harapan nila ang isa pang sasakyan kung saan nakasakay ang mga suspect.
Sinabihan daw si Junjun na babayaran siya na nagkakahalagang 50,000 pesos kung ititikom niya ang bibig niya sa mga bagay na alam niya sa krimen. Ayon pa sa kwento ni Junjun, dinala nila ang biktima sa quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Doon nakita ni Junjun na may naghihintay ng isang tao na nakapaghukay na ng lupa para ilibing ang dalawang magkasintahan. Naidagdag rin sa statement ni Junjun na siya rin daw ang nautusang sunugin ang sasakyan ni Geneva at Yitzhak gamit ang pinagtipon-tipon na tissue sa loob ng sasakyan at sinindihan niya ito ng lighter. July 4, 2024, sinugod ng otoridad ang tirahan ng nagpakilalang middleman na si Michael Liang. Sa pag-iimbestiga nila sa loob ng bahay nito, nakitaan ang middleman ng baril at granada sa loob. Dahil sa statement ni Junjun na tuntun ang katawan ni Geneva at Yitzhak na nakabaon sa quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Dito na sinimulan imbestigahan ang katawan ng dalawang biktima. Ayon sa pagsusuri, napag-alaman na may tama ng baril si Geneva sa hita at sa likod nito, habang ang tama naman ng baril kay Yitzhak ay sa dibdib at sa bandang kilikili nito. Sinasabing sa loob mismo ng sasakyan na gamit nila, pinatay ang dalawang biktima. 5 sa 7 person of interest ang hawak na ng otoridad. 2 pa dito ay mga dating pulis. 3 na sa kanila ay inaresto na, kasama ang middleman na nakipagkita kay Geneva at Yitzhak noong June 21, 2023. Ayon sa pulisya, planado ang pagkapatay kay Geneva at Yitzhak at pinaghihinalaang usaping lupa ang motibo ng krimen. Ayon sa investigasyon, itong si middleman ay nakapagsanla ng lupa kay Geneva at mukhang di nabayaran si middleman ng kanyang utang, kaya kinukuha na niya ang lupang collateral na sinanla, subalit parang ayaw ibigay ang lupa. Dahil dito, sinampahan na ng kasong 2 counts of murder ang mga suspect. Sa kabilang banda, inilibing na ang labi ni Geneva at ang katawan ng Israeli boyfriend niya na si Yitzhak ay inuwi na sa bansang Israel. Umaasa ang pamilya ng dalawa na makamit ang hustisya na nararapat.